Itong aking mensahe para sa inyo ngayong umaga ay original kong binahagi sa Green Hills Christian Fellowship last Sunday. Ako'y naging speaker doon. At ang title po ng sermon na ito is Do Not Lie to One Another. Okay? At napakahalaga po nitong sermon na ito. Kasi this has universal application. Hindi lamang po sa ating mundo, kundi para sa atin bilang isang kongregasyon. So let's pray. Let's ask God's blessing upon our sermon this morning and also upon our service this morning. Ama namin, kami po'y lumalapit sa inyo, dumudulog sa panalangin. Hinihiling namin, Ama, ang inyong pagbabasbas, ang lakas ng inyong banal na Espiritu, na magbigay ng liwanag sa inyong banal na salita. Nawa, Ama, kayo po ang manguna sa amin. Buksan niyo po ang puso ng bawat isa upang tanggapin ang inyong salita. Naisin po namin, Nawa, na bigyan kayo lamang ng luwalhati. Kayo lamang, O Diyos, ang dapat namin papurihan sa lahat po ng aming ginagawa, sinasabi, sa aming pang-araw na buhay, sa aming paglakad sa pangalan ng Panginoong Yesus. Nawa makita ng mundo na kami ay mga tagasunod ng aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas. Sa aming pagsasama ngayong umaga, nawa maging maganda po ang aming fellowship at magpalakasan po kami sa aming pananampalataya. Ito ang aming hinihiling, dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, so if you have your Bibles with you, I suggest you open it to Colossians chapter 3. Ang mga Biblia ngayon po hindi lamang di papel. Ngayon, digital na po ang mga Biblia ngayon. Alright? Ang salita ng Diyos, the Word of God, comes in many forms, in many mediums. Dati di papel. Okay? Ini-imprenta. Ngayon, digital na ngayon. Colossians chapter 3. Diyan po. Colossians chapter 3. Verse 9 to 11. Okay? Ngayon, bago po natin basahin yan, in preparation for my sermon, nag-google ako sa internet. Ano ang mga top lies, yung mga top na kasinungalingan na sinasabi ng mga tao sa pang-araw-araw. At nakakatuwa kasi marami dito, pamilyar tayo, pamilyar din ako. O tingnan natin kung alin ang pamilyar sa atin. Lie number 1, I forgot. Nakalimutan ko. Pero sa totoo lang, hindi natin prioritize. Di ba? Marami tayong mga ibang ginawa na para sa ating mas mahalaga. Tapos, ano nangyari sa'yo? Ay, naku, nakalimutan ko. Number 2, lie. Yung nakita ko doon sa listahan. I will do it tomorrow. I promise. Yung I promise, at saka I'll do it tomorrow. Pero sa totoo lang, puno na yung araw natin para bukas. Marami na tayong gagawin. Pero para lang hindi magalit yung tao sa atin, pangako, I'll do it tomorrow, I promise. Okay. Another lie. Top lies ito. I'm listening. Nakikinig ako. Pero sa totoo lang, sa isip natin, meron tayong ibang iniisip. Hindi talaga tayo nakikinig. O kaya, nasa cellphone tayo, di ba? Nagte-text, o kaya meron tayong ginugoogle, sinesearch, o may pinapanood, ay, hindi, nakikinig ako. Isa pang top lie. Sabi dito, I'm busy. Okay? Ay, busy ako noon. Pero sa totoo lang, hindi tayo interesado pumunta. Di ba? Ayaw lang natin makasakit. Natin ma-disappoint sila sa atin. O kaya titignan ko, pero mukhang busy ako nun. Alright. Yan ang mga top lies na sinasabi ng mga tao. Pero ano sabi sa Colossians chapter 3, verses 9 to 11? Basahin natin. Dito sa New King James Version, ito po ang sabi. Okay? Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices, and have put on the self, which is being renewed in the knowledge after the image of its Creator. Here, there is not Greek and Jew, circumcised and uncircumcised,
barbarian, Scythian, slave, free, but Christ is all and in all. Alright? Yan po ang nasa Colossians chapter 3 verse 9 to 11. Meron din pong katapat na verse ito. Basahin po natin sa Ephesians 4:25. Buksan naman po natin ito. Ephesians 4:25. Okay, anong sabi doon sa Ephesians 4:25? Sabi doon, therefore, having put away all falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. Mga kapatid, dalawa lamang ang punto natin ngayong umaga, no? Yung unang punto ay yung tinatawag nating command, yung utos. At dalawa po ito. The commands are, do not lie, speak the truth. Okay? Huwag magsinungaling, magsabi ng totoo. Alright. Itong dalawang utos na ito, magkaugnay. Because one implies the other. Pag sinabing, huwag magsinungaling, ang ibig sabihin, magsabi ng totoo. Pag sinabing magsabi ng totoo, ang ibig sabihin, huwag magsinungaling. Itong pagsisinungaling bago o luma? Luma. Para natin maintindihan itong pagsisinungaling, we have to go back to the Garden of Eden. Kailangan bumalik po tayo sa Hardin ng Eden. Kasi doon po nagsimula ang pinakaunang kasinungalingan. The first lie was told in the Garden of Eden. At sino ang pinaka-ama ng kasinungalingan? Who is the father of lies? Si Satan. Si Satan po ang pinaka-sentro ng kwento dito sa Garden of Eden. Ano ang description sa kanya ng ating Panginoong Hesus? Ito pong sabi ng ating Panginoong Hesus. He is a murderer from the beginning. Okay? Mamamatay tao. He does not stand in the truth. Hindi nakatindig sa katotohanan. Because there is no truth in him. Wow! Walang katotohanan kay Satanas. Okay? Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature. So pag nagsisinungaling si Satanas, actually pag gumagalaw ang bibig ni Satanas, nagsisinungaling na yon. No? Kada galaw ng bibig niya, nagsisinungaling siya. So nagsisinungaling siya ayon sa likas niyang kalikasan. Okay? He is a liar and the father of lies. Genesis 3:1. So itong si Satanas in the form of a serpent, all right, confronted Eve. And then he said to the woman, did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? Sinabi po talaga ng Diyos na hindi mo pwedeng kumain sa anumang puno dito sa hardin? Ay, mali yung tanong Mali yung tanong. Anyway, sumagot si Eva, sabi niya, you may surely eat of every tree of the garden. Yun ang sinabi ng Diyos. You may surely eat. Okay. So ano ang sagot naman ni Eva dun sa tanong? We may eat of the fruit of the trees of the garden, but God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it, lest you die. Huwag mong hahawakan, kundi mamamatay ka din. So sabi niya, pwede kami kumain ng anumang puno, sa anumang puno. Pero dun sa isang puno, dun sa kalagitnaan ng hardin, hindi namin pwedeng kainin yung bunga Hindi din namin pwedeng hawakan kasi mamamatay kami. So, yan sabi ni Eva. Ngayon, itong sagot ni Eva, marami siyang pagkakamali dito sa sagot niya. Actually, dalawa may pagkakamali si Eva. Pero, hindi niya nililin lang si Satanas. She does not intend to deceive Satan. Hindi siya nagsisinungaling. May pagkakamali lamang siya. Okay? Ano ba ang sabi ng Diyos ukol dun sa may puno na hindi nila pwedeng pitasin at kainan ng bunga? Sabi, and out of the ground the Lord God made to spring up every tree that is pleasant to the sight and good for food. Genesis 2:9. The tree of life was in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. So hindi pala isang puno ang nasa kalagitnaan noong hardin. Dalawang puno, mga kapatid. At yung isang puno ang tawag, tree of life.
Yung isang puno naman, ang tawag, tree of the knowledge of good and evil. Okay. So yung puno na hindi na dapat nilang pitasin yung bunga ay yung the tree of the knowledge of good and evil. Pero hindi niya sinabi yun. Alright? Hindi sinabi ni Eva yun. So, nagkakamali lamang siya, hindi siya nagsisinungaling. Tapos may dagdag siya. Ang dagdag, sabi niya, hindi din pwedeng hawakan. If you touch it, pag hinawakan, mamamatay ka. Ito ang sabi ni Satanas. Ito yung kanyang kasinungalingan. Sabi niya, you will not surely die. Hindi kayo mamamatay. Sigurado hindi kayo mamamatay. Bexman! Sabi ni Satanas. Alright? For God knows in that day you eat of it, your eyes will be open. Mamumulat ang inyong mga mata. And you will be like God. Magiging katulad kayo ng Diyos. Knowing good and evil. Malalaman ninyo kung ano ang masama at mabuti. Ito ang kasinungalingan ni Satanas. Kontra ito sa utos ng Diyos. Pero, anong ginawa ni Eva? Nalinlang siya. Di ba? So, kanyang kinain. At nung kinain niya, pinitas niya, kinain niya, binigyan niya kanyang asawa, si Adan, at siya din kumain. At ano nangyari? Na-realize nila hubad pala sila. So, dinamitan nila ang sarili nila with fig leaves. Alright? Tapos nung Panginoon naglalakad sa hardin, nagtago sila sa Kanya. Kinonfront sila ng Diyos, ayan, nagtuturo na sila. Adam blamed Eve, sinisi niya. Okay? Itong binigay niyo sa aking babae. Ayan, siya may kasalanan. Si Eve naman, ang sinisi, yung serpent, yung ahas. Itong ahas, itong may kasalanan. Nilinlang ako nito. And because of that, ano nangyari? God cursed them. Binigyan ng mga curses si Adam and Eve, the serpent as well. At ano ang nangyari nung araw na yon? On that day, sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Diyos, on that day, you shall surely die. So, i-define natin kung ano ibig sabihin, on that day, you shall surely die. Ano talaga yung ibig sabihin ng kamatayan? Mga kapatid, ang kamatayan ay pagkakahiwalay. Yan ang importanteng ma-realize natin. Pag ang isang tao namamatay ng pisikal, nahihiwalay yung kanyang espiritu sa kanyang katawan. Kaya masasabi natin, patay na ang katawang ito. Kasi ang espiritu niya, wala na dyan. Wala na. Alright? So that's a separation. Yan po ang ibig sabihin ng kamatayan. At doon sa hardin, ang nangyari, nung araw na yon, itinaboy si Adam at saka si Eve. Okay? They were thrown out of the Garden of Eden. Alright? At may linagay na anghel, kerubim, na nagbantay dito sa may Tree of Life. Kasi pag pumita sila doon, physically, hindi na sila mamamatay. So on that day, sinigurado ng Diyos na mamamatay nga sila physical. Pero ang talagang kamatayan na na-experience sila doon, yung broken fellowship with God. Kasi mga kapatid, from chapter 3 ng Genesis onwards, wala na kayong makikitang kwento na kinausap ng Diyos si Eva at saka si Adan. Forever, hindi na niya kinausap si Eva at saka si Adan. Meron talagang broken relationship. Yan po, yung paghihiwalay na yan po ang death na nangyari. So lahat po ng mga anak nila, everyone has been separated from God ever since. Tayo ho, separated from God bago tayo nakakilala sa ating Panginoon Jesus. We were separated from God spiritually. Ang mga espiritu natin at ang Diyos, walang relasyon. We were spiritually separated. Kaya ito tinatawag na spiritual death. On that day, you will surely die. So itong spiritual death, mas matindi po ito sa physical death. Alam niyo kung bakit? Alam niyo ba kung gaano katanda si Adan bago siya namatay? How old was Adam before he died? 930 years. So talaga ang mas matinding kamatayan na na-experience ni Eva at sa ni Adan, yung pagkahiwalay nila sa Diyos. The separation
of fellowship, of a relationship between God and man. That is the death that they experienced. On that day, you shall surely die. Ang epekto po ng isang kasinungalingan ay ito. Yung pong katotohanan, hindi na nakikita bilang totoo. Nababago yung pananaw sa katotohanan. Sabi, before she ate of the tree, sabi, the tree was good for food. Ganun yung kanyang pagtingin. Good for food ito. Masarap bilang pagkain. It was a delight to the eyes. Kaaya-ayang tignan. And the tree was desired to make one wise. Para sa kabubuti ng isang tao, para siyang maging marunong. Pero sa totoo, hindi naman ito good for food kasi lason niyang prutas na yan. It was actually poison. Alright? It was not a delight to the eyes. Hindi siya dapat kaaya-aya, kundi dapat katakutan. Di ba? Thirdly, it was not desirable to make one wise. Kasi, pag kinain nila yon, ano sila? Magiging fool sila. They became a fool by eating of the fruit of the knowledge of good and evil. So ito po ang pinaka punot dulo nito. Yung kondisyon po natin, our human condition, yung kondisyon po ng ating mundo sa pagkasalukuyan, yung kaguluhan yung kasamaan ng ating mundo, resulta po ito ng paniniwala sa isang kasinungalingan. So ano po ang pinaka-antidote dito? Isa lang po ang antidote. Ang katotohanan at ang pagsasabi ng totoo. Yun lamang po ang antidote sa kasinungalingan. The truth and nothing but the truth. Tingnan po natin yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kasi itong si Satanas, pati ang Panginoong Hesus ay kanyang tinukso. He tempted also the Lord Jesus Christ, pero Jesus Christ was successful in resisting the temptation of Satan. At ano po ang kanyang ginamit? Katotohanan. The truth alone is what Jesus Christ used to destroy the lies of Satan. So sa atin, dapat dito, among ourselves, ito ang practical na application. We should not lie to one another. Instead, we should tell the truth to each other. Ngayon sa ating mundo ngayon, posible po na ang mga kasinungalingan ay nabubuhay at naipapasa sa tao from one person to another without intentional lying. Kasi ang kasinungalingan ay naipapasa ho yan talaga eh. Itong lie ni Satan, okay, itong kasinungalingan ni Satan, you shall be like God, for you shall know good from evil. Ang sinasabi talaga ni Satanas ay ito, Eva. Kasi ang Diyos naman, wala naman nagsabi sa Diyos kung ano ang mabuti at masama eh. Siya ang nagsasabi, ang Diyos ang nagsasabi kung ano ang masama at kung ano ang mabuti, kung ano ang kasamaan at kung ano ang kabutihan. Dahil siya ang sa kanyang likas na kalikasan, siya ang ehemplo ng kabutihan. At lahat ng kontra sa kalikasan ng Diyos ay kasamaan. So ang sinasabi talaga ni Satanas ay ito kay Eva. Tulad ng Diyos, may kakayanan ka na magsabi kung ano magiging tama at mali. Wala na isang tama o isang mali sa ating mundo ngayon. Depende na sa tao yan. Kung ano ang sabi ng isa, ay, maaaring mali sa iyo yan, pero para sa akin, tama. Tama yan para sa akin. At dyan ang pinagsisimula ng kaguluhan ng ating mundo. Bawat isa, nasasabi niya kung ano na ang tama para sa kanya. Kaya ngayon sa ating mundo, yung kasarian ng tao, hindi na pinibigay sa kanya ng Diyos, siya na nagsasabi kung ano ang kanyang kasarian. Diba? Ang babae, sasabihin niya, ako'y lalaki. Ang lalaki, sasabihin niya, ako'y babae. Meron namang mga tao, sasabihin niya, hindi ako babae, hindi ako lalaki. Ang tawag ko dyan, non-binary. If we do not speak the truth, and speak the truth in love, lies will be perpetuated.
magpapatuloy ho ang buhay ng isang kasinungalingan sa ating mundo. Ito po ang pangalawang punto natin. Second point natin, mga kapatid. Our second point is this. It's about our cognition, yung pagkakakilala natin. Okay? Tatlo po ang makikita natin din ditong cognition. Cognition number 1, makikita po natin, the old self has been put off. Itong pagkakilala natin. No? Ang sabi dito sa yamang hinubad na ninyo ang lumang pagkatao kasama ang mga gawain nito. The old man has been put off with its practices. Okay? Pagkakakilala. Pagkakakilala number 2, o cognition number 2. The new self has been put on. At kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na patuloy na ginagawang bago tungo sa kaalaman ayon sa larawan ng lumikha sa bagong pagkatao, and have put on the new self which is being renewed in the knowledge after the image of its creator. So, meron ditong lumang pagkatao at saka may bagong pagkatao. Ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong magsinungaling. Yamang. Okay? Yamang. Hinubad na ninyo itong lumang pagkatao. Itong pagtanaw na ini-encourage, hinihikayat ni Apostol Pablo sa mga tiga-Kolose ay napaka-importante po. Napaka-importante para sa kanila at napaka-importante din po para sa atin. Kasi ang ating mga pagtatanaw, napaka-powerful, napakalakas, napaka-makapangyarihan po niyan. Ang sabi ng isang manunulat, kung nais natin maka-experience ng pagbabago sa buhay natin, baguhin natin yung ating pagkilos. Oh? Maliliit na pagbabago, sabi niya. Kung nais nyo makapag-experience ng maliliit na pagbabago sa buhay ninyo, baguhin niyo yung pagkilos ninyo. Ngunit kung nais nyo maka-experience ng matitindi, malalaki, okay? Sabi niya, quantum changes na mga pagbabago sa buhay natin, baguhin ninyo ang inyong mga paradigm, mga pagtanaw ninyo, baguhin ninyo. Kaya dito, ginagamit ni Apostol Pablo itong mga pagtanaw na ito kasi ito ang siyang maging motivation. Ito ang magpapakilos sa mga tiga-Kolose at para sa atin din ngayon upang huwag tayong magsinungaling sa isa't isa. Ang sabi dito, di ba? Yamang hinubad na ninyo ang lumang pagkatao kasama ang gawain nito. At kayo'y nagbihis ng bagong pagkatao na patuloy na ginagawang bago. So ano ba itong lumang pagkatao at saka bagong pagkatao? Ang traditional po na turo na ito, meron ho akong dating sinful nature. At ako ngayon, may bagong nature na binigay ho ng Diyos sa akin. Pero, pag tayo po nag-aaral ng salita ng Diyos, mahalaga ho na gamitin po natin ang konteksto para magbigay ng kahulugan. Itong bagong pagkatao na ito, nakikita natin, ang sabi dito, sa bagong pagkatao, wala ng pagkakaiba. So, ang pagkakatao na pinag-uusapan dito is not individual. It's collective. The self is not a single person, hindi ako, kundi tayo. So, ang pagkatao na pinag-uusapan dito, wala ng pagkakaiba ang Grego at Hudyo, tuli at dituli, barbaro, sita, alipin, at malaya. So, the new self, alright, the new man that is being spoken of in this context is the church, the body of Christ. Na tayo, bawat isa sa atin ay miyembro na. Yung lumang pagkatao, ano yun? Yung mundo kung saan ho tayo galing, yun ho ang lumang pagkatao. So ang sinasabi po ni Apostol Pablo, dito po sa bagong pagkatao, wag ho kayong magsisinungaling sa isa't isa. Sa halip si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at nasa lahat. Kasi si Kristo ang pinaka-Diyos natin. He is the head of the body of Christ. Because Christ is our head, we should not lie to one another. Christ is all, ibig sabihin, kung wala po si Kristo, wala hong body of Christ.
And sabi, Christ is in all. Ibig sabihin, si Kristo ay naninirahan sa bawat isa sa atin. It is no longer I that live, but Christ that lives in me. So sa bawat isa po sa atin, here in this body of Christ, Christ lives in all of us. Number 3, tayong lahat mga kaibigan, mga kapatid, ay miyembro ng bawat isa. We are members of one another. Mga bahagi tayo ng isa't isa. And because we are members of one another, hindi ho dapat tayo nagsisinungaling sa isa't isa. Tayo ho ay dapat nagsasabi ng totoo sa isa't isa. And why? Let's go back to the Garden of Eden. Ano ang nangyari? Ano ang nangyari sa Garden of Eden? Nagkaroon ng death. Ang kasinungalingan, mga kapatid, is the source of death in relationships. Nakakasira, nakakapatay ng relasyon ang kasinungalingan. Lies destroy relationships. It destroyed the relationship between Adam and Eve in the Garden of Eden. And from then on, there was spiritual death among all men. Nahiwalay ang lahat ng tao because of that. Everyone is spiritually dead without God. And so now, tayo ngayon, dahil wala na tayo sa mundo, we have this new self. Dito na tayo. This is the new self, mga kapatid. This is the new self. Kaya hindi tayo dapat nagsisinungaling sa isa't isa in this new self. Kasi binabago tayo sa anyo ng ating Panginoong Jesus. We are being made into the likeness of the Lord Jesus Christ. Ano ang sasabihin ng mundo pag nakikita nila, wala naman kayong kinabago sa amin eh. Diyan ho, sa kapulungan ninyo, nagsisinungaling din kayo sa isa't isa. At ang ninanais po ng Diyos para sa atin ay ano? Matibay na fellowship. Ang mga values po natin, hindi ho values ng mundo. Ang values ng mundo ay, akong pinaka-importante. Ay, tatalunin kita. Mas mahalaga ako kasi sa iyo. Sisirain ko ang buhay mo. Ako ang nagsasabi ko ng totoo. Mali ka. Ganun eh. Ang mundo ganyan eh. I will do everything that I can so that I will rise above everybody else. Pero, ano ang values? What are the values of the body of Christ? Let us submit to one another. Let us be humble to one another. Let us forgive one another. Let us love one another. These are the values of the Lord Jesus Christ. Humility, submission, self-sacrifice, telling the truth in love, not lying to one another. Yan po mga kapatid, ang salita ng Diyos ngayong umaga. Manalangin po tayo. Our Heavenly Father, we thank you for the opportunity to be challenged by your word. Alam po namin na itong hamon na ito ay napakahalaga dahil nais namin ipakita ang aming pagkakaisa dito sa aming kapulungan upang makita ng mundo na tunay nga kami mga mananampalataya, mga anak po ninyo, mga mananampalataya sa aming Panginoong Jesus. We want to show that we are disciples of the Lord Jesus Christ. Nawa, Ama, ang inyong pag-ibig ang siyang maging pinakanakikita sa buhay namin. That love is shown in everything that we do and say. And that we abide in the Lord Jesus Christ and all His commandments. Bless us, O Lord, as we continue our worship and our service for you today. Ito pong aming sinasamo at dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.